Pagdating sa Whiskey Peak, sinalubong sila ng mga taga-bayan na tila puno ng kabaitan. Naghanda ang mga ito ng engranding pagdiriwang para sa Straw Hats, na agad na nagpa-relax sa pagod na grupo. Ngunit sa kabila ng maligayang pagdiriwang, si Zorro lamang ang nanatiling alerto. Habang mahimbing ang tulog ng Straw Hats, natuklasan ni Zorro ang katotohanan. Ang mga tao sa Whiskey Peak ay hindi ordinaryong taga-bayan kundi mga bounty hunters mula sa Baroque Works, isang lihim na organisasyon na may masamang balak sa Straw Hats. Hinarap ni Zorro ang halos 100 bounty hunters ng mag-isa. Gamit ang kanyang mga bagong espada mula sa Logtown, Yubashiri at Sandai Kitetsu, pinataob ni Zorro ang mga kalaban, kabilang na sina Mr. Nine at Miss Monday. Habang nakikipaglaban si Zorro, sinamantala naman ni Nami ang sitwasyon upang maghanap ng nakatagong kayamanan ng mga bounty hunters. Habang nagkakagulo sa Whiskey Peak, lumitaw ang mas mapanganib na banta, ang officer agents ng Baroque Works, Mr. Five at Miss Valentine. Ang kanilang misyon ay alisin ang dalawang traidor na may alam sa tunay na pagkakakilanlan ng kanilang pinuno, na si Mr. Zero. Ibinunyag nila na ang traidor ay walang iba kundi si Iger, kapitan ng Royal Guard ng Alabasta, at si Miss Wednesday, na siyang tunay na Princess Nefertari Vivi ng Alabasta. Habang sinusubukan ni Vivi na makatakas, nagtangkang protektahan siya ni Mr. Nine kahit pamiyembro siya ng Baroque Works, ngunit mabilis siyang natalo. Sa kabila ng kanyang sugat, nakiusap si Iger kay Zorro na protektahan si Vivi. Bagamat nag-atubili si Zorro, mabilis namang sinamantala ni Nami ang sitwasyon, hinihingi ang mas malaking bayad kapalit ng kanilang proteksyon. Sa huli, napilitan si Zorro na pumayag, at naghanda na silang harapin sina Mr. Five at Miss Valentine. Sa gitna ng kaguluhan, kahit si Miss Monday ay nagtangkang ipagtanggol si Vivi, ngunit mabilis ding natalo ang bomb fruit ni Mr. Five, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumikha ng pagsabog mula sa kahit anong bahagi ng kanyang katawan, at ang kilo-kilo fruit ni Miss Valentine, na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang timbang mula 1 hanggang 10,000 kilo, ay nagbigay ng matinding banta. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Luffy, ganap na walang alam sa nangyayari. Sa kanyang pagdating, napansin niyang marami nang naputol si Zorro, kabilang ang mga tao sa Whiskey Peak. Hindi alam ni Luffy na sila ay bounty hunters, inakala niyang umatake si Zorro sa mga inosenteng tao. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, nagalit si Luffy at hinamon si Zorro sa isang sagupaan. Sa kabila ng pagsubok ni Zorro na ipaliwanag ang sitwasyon, nanatiling matigas ang ulo ni Luffy. Dahil dito, nagsimula ang isang matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang crewmates, nagdudulot ng hindi inaasahang laban na lalong nagpataas ng tensyon sa Whiskey Peak. Samantala, sinubukan ng mga Baroque Works officer agents na sina Mr. Five at Miss Valentine na samantalahin ang kaguluhan upang makalusot sa labanan ng mga kasama sa crew. Gayunpaman, nahuli sila sa gitna ng sagupaan at madaling natalo. Sina Luffy at Zorro ay handa nang magpakaubos ng lakas sa kanilang laban nang biglang dumating si Nami at marahas na pinatigil ito. Pinaalalahanan sila sa panganib na kanilang kinakaharap. Ipinaliwanag naman ni Vivi na ang Baroque Works ang nasa likod ng rebelyon sa kanyang bayan sa Alabasta, kaya't hindi siya makapagbigay ng malaking gantimpala para sa kanyang proteksyon. Ibinunyag din niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Mr. Zero, ang misteryosong pinuno ng Baroque Works, na si Sir Crocodile, isa sa 7 Warlords of the Sea. Sa kasamaang palad, 2 espeya ng Baroque Works ang nakasaksi sa kanilang pag-uusap at kumuha ng mga larawan ni Luffy, Zorro, at Nami, kaya't naging pangunahing target sila ng organisasyon. Sa kabila ng panganib, pumayag si Luffy na isama si Vivi sa kanilang paglalakbay. Samantala, si Iger ay nagkusang magsilbing pain at naglakbay sa ibang ruta patungong Alabasta upang iliga ang kanilang mga kaaway, ngunit habang paalis ang barko ni Iger mula sa baybayin, bigla itong sumabog. Agad na bumalik sina Vivi at ang Straw Hat sa Going Merry at naglayag, sinusundan ng direksyon ng log post patungong Little Garden. Sa kanilang paglalakbay, hindi inaasahan ang pagdating ni Miss All Sunday, ang partner ni Crocodile. Hindi niya ibinunyag ang tunay niyang hangarin, ngunit nag-alok siya ng isang eternal post na direktang magdadala sa kanila sa Alabasta. Gayunpaman, sa tiwala sa kanyang pakiramdam, dinurog ni Luffy ang eternal post at piniling sundin ang natural na landas ng log post. Umalis si Miss All Sunday nang walang karagdagang paliwanag. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, sina Kobe at Helmepo ay sumali na sa Navy bilang mga tagapaglinis, nagsusumikap upang matupad ang kanilang pangarap na maging mga opisyal. Isang araw, nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa kanilang pag-unlad na nauwi sa isang pisikal na sagupaan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidente nilang napaputok ang isang kanyan na sumira sa isang buong gusali.
Maya-maya, sinamahan nila si Vice Admiral Garp sa isang misyon upang iharap si Axe-Hand Morgan, ang dating Marine Captain at ama ni Helm Epo, sa hukuman para sa kanyang mga krimen. Sa kanilang paglalakbay, nakatulog si Garp, at sinamantala ito ni Morgan upang umatake. Sinugatan niya si Garp sa dibdib at ginawang bihag si Helm Epo. Ninakaw niya ang isang bangka at nagtangkang tumakas. Habang naghahanda ang mga Marines na barilin si Morgan, pumagitna si Kobe sa harap ng kanyen, nagmamakaawa para sa buhay ng kaibigan niya at tumalon sa tubig upang habulin sila. Sa tindi ng dedikasyon ni Kobe, nagising ang loob ni Helm Epo at sa wakas ay hinarap ang kanyang ama. Gayunpaman, itinapon sila pareho ni Morgan sa dagat. Nakita ni Garp ang kanilang determinasyon at nagpasya na dalhin sina Kobe at Helm Epo sa Marine Headquarters upang magsanay. Sa Marine Headquarters, siniguro ni Garp na hindi magpapabaya ang dalawa. Matapos magtrabaho ng husto sa maghapon, bumabagsak sila sa pagod tuwing gabi, ngunit si Helm Epo, determinado na maibalik ang kanyang dating estado, ay hinila si Kobe upang mag-ensayo ng palihim, nagsisikap na palakasin ang kanilang katawan at husay sa pakikipaglaban. Sa kalaunan, narinig ni Garp na magkaibigan pala sila ni Straw Hat Luffy, na kamakailan lang ay napasama sa wanted list. Sa halip na parusahan sila, sinubak ni Garp ang kanilang determinasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Bagamat wala silang laban kay Garp, na-impress ito sa kanilang tapang at nagdesisyong itago ang kanilang koneksyon kay Luffy, pinapayagan silang manatili at ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Habang naglalayag ang Straw Hats patungong Little Garden, sina Mr. 3 at Miss Goldenwick ng Baroque Works ay nakatanggap ng bagong utos, naghahanda para sa susunod na pagsubok na haharapin ng crew.